Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Tinanong ho siya kung ano ang update sa Korte Suprema kaugnay doon sa kanilang petisyon na ideklarang unconstitutional yung 2025 budget dahil doon sa mga kapalpakang ginawa nitong mga walang yang congressman na to. Pasyalan ho muna natin itong FB page nitong si Stella Kimbo. Alamin ho natin, makibalita ho tayo dito sa alin na to kung ano bang pinagkakaabalahan ngayon nitong si Stella Kimbo. Kasi medyo nananahimik ho ngayon itong si Teacher Stella Na-curious tayo. Ano ho kayang ginagawang paghahanda nitong si Stella Kimbo diyan sa pagpapatawag sa kanya na yan ng Korte Suprema? Tayo ho'y nagulantang sa ating nakita. Mantakin nyo yun, talagang nagulat ho tayo Sabi ko, ano kayang ginagawa nito? Siyempre, eleksyon. Natural, mangangampanya yan. Pero sa kanyang pangangampanya, dito ho tayo nabilib. Ibang klase ho, yung tipong parang yung pinagkukuhanan niya ng pondo, parang bottomless. Ito na ho ba yung resulta ng pagpapakaaso nyo dito kay Tambaluslos? Ito na ho ba, yan ho ba, yan ang sinasabi natin. Yan ba ang resulta ng pagpirma sa impeachment ni VP Sara? Yan na ho ba yung 150 million para doon sa mga pumirma makakakuha ng napakalaking pondo na magagamit sa kanilang mga kampanya? Naku, kailangan ho nating pag-usapan to. Kailangan ho nating alamin kasi meron hong polisiya ang COMELEC. 'Di ba? Bawal mamigay ng ayuda o kung ano-ano pa mga kabalbalan itong mga kandidato na to. At base sa ating nakikita na yan, hindi lang ho yan. Siyempre, kailangan naman yan lang ipakita natin. May pasayaw-sayaw ka pa, walang yaka. Pumunta ka doon sa Korte Suprema, doon ka magsasasayaw. Doon ka magpaliwanag, Ipaliwanag nyo sa sambayan ng Pilipino, sa mga sa mga biglang sumilip sa mga gusto nito, hindi ko kayo mabibigyan yan. Hindi ko kayo mabibigyan yan. Doon ka magpaliwanag, Stella Kimbo, sa Supreme Court. Huwag mo kaming daanin sa pasayaw-sayaw mo na yan. Sabihin mo kung sino yung nag-fill, naglagay ng figure doon sa mga blanco, diyan sa 2025 bicameral report, Sinong naglagay? Ngayon, pinapakuha na ho ang pangalan. Kaya panigurado, malamang sa malamang, yaang mga mandurugas na yan, hindi na ho nila malaman kung ano gagawin. Naghahanda. Nakita nyo naman ho kung paano trumabaho ang Korte Suprema. Nakita nyo ho, kahit anong paliwanag pa nila doon sa issue ng pondo ng PhilHealth, kahit ano pa hong depensa nitong mga walang yang nasa panig ng pamahalaan, hindi ho nakalusot at ipinapasaoli ho ngayon yung 60 billion na ilinipat galing PhilHealth papunta sa National Treasury. At sa tingin ho natin, magkaparehas na senaryo ang ating makikita dyan sa petition na yan nitong si Congressman Ungab at nitong si Attorney Vic Rodriguez. Paano na lang, di ba? Paano na lang? Kung wala ho tayong mga kandidatong kagaya nitong si Attorney Vic Rodriguez. Kung wala ho tayong matapang na kandidato kagaya nitong si Senator Bato de la Rosa. Kung wala tayong kandidato na may tunay na malasakit kagaya nitong si Senator Christopher Bongo. Grabe, napakalungkot siguro ng ating 2025 election. Ito pa ho mga kababayan, baka sabihin nyo, PH update, una lang yan. Tingnan nyo naman yan mga kababayan.
Yung kung tawagin nitong si Erwin Tulfo, ang antipara nitong si Stella Kimbo, talagang matindi. Kumbaga lagi niyang bit yung kanyang antipara, no? Tignan niyo naman yan. May payakap-yakap pa. Si BP Sara, di gumaganyan. Siya ang pinagkakaguluhan. Kitang-kita yung kaplastikan nitong alin na to. Ibang klase ho talaga. Yan, oh. Meron ka pang nalalaman na fake news na ganyan. Naku, para wala tayong issue dyan, ipaliwanag nyo ho kung sino ang naglagay ng figure at kung bakit merong blanco sa bicameral report. Yun ang ipaliwanag nyo sa Korte Suprema. Heto na siyempre, rekta na ho tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. Dito ho pala, kay ano ho muna tayo, update ho tayo. Dito kay Attorney Respicio, update ho muna tayo. Heto, sa mga nagtatanong kung ano na nga bang nangyari dito kay Attorney Harold Respicio. Ito pinaka-latest na update sa kanya. Sa internet, yung voting machines on election day, di ba? Pero isipin natin mabuti bilang mga Pilipino, kung merong mandaraya sa ating eleksyon ngayong 2025, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o hindi? Alam nyo na ang sagot dyan. At kung galing sa loob ng gobyerno ang mandaraya, meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that? Meron, kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Tandaan po natin, habang nagbobotohan po tayo, ang ating automated counting machine ay hindi pinapakita ang live score ng makina na yon sa atin. Saka lang natin malalaman ang score ng makina na yon pagka-print ng election return. Kaya even before pagka-print ng election return, wala dapat access ang kahit na sino ang masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion... Ibig sabihin yung mga pumipigil dyan sa mga gustong mangyari nitong si Attorney Harold Respicio, malamang sa malamang yung mga masasamang tao na nagtatangka na pinagpaplanuhan itong 2025 midterm election, di ho kaya konektado diyan sa mga nagpapakulong, nagsasampa ng kaso dito kay Attorney Respicio. Kasi nabisto ho sila Kumbaga, booking ho sila, ika nga. Kumbaga, nahubaran ho sila Di ba, nakita nitong si Attorney Respicio na, teka lang, bakit nakakunik kayo sa internet? During election period, yung pagpapasok ng balota, konektado sa internet. Aba, hindi pwede yan. Baka habang pinapasok natin yung kandidato natin, itong mga kay Tatay Digong, bigla-bigla dahil nakakonekta sa internet yan, di ba? Hindi mo natin alam kung ano mangyayari. Pagka ho kasi kahit anong device, pagka ikonekta nyo sa internet yan, hindi nyo na ho malalaman kung anong pinagpaplanuhan, yung mga masasamang taong sinasabi nitong si Attorney Harold, kung anong kanilang kayang gawin. Dahil yung mga independent auditor dyan, ang hirap ho nito, baka yung mga independent auditor, kaibigan ho nila yung mga taga-Malacanang. Kaya pagka sinabi ng mga independent auditor, approve, okay na yan. Kahit i-connecta nyo yan sa internet, hindi mapapasukan ng kung ano-ano yung ating election system na yan. Malay pa ho natin kung yun ang pinag-utos dito sa mga ano na to, di ba? Dito sa mga independent auditor na to. Simple lang. Huwag i-connecta sa internet. Yun pa nga, kahit nga hindi nakakonekta sa internet yan, medyo diskumpiyado ho tayo kasi hindi naman ho talaga ipinapaliwanag sa ating mga kababayan kung paano yung prosesong gagawin. Basta, yan, shade nyo lang yung bilog-bilog na korteng itlog, tapos ipakain nyo dyan sa dyan sa makina na yan. Ayun na, nakaboto na kayo. Anong katibayan namin? Yung lumabas na imprentang resibo na ibibigay sa amin? Kahit nabigyan ho kayo nun, hindi pa rin ho tayo sigurado. Kasi makina nga yan Paano yung pag-imprenta, iba naman doon sa pag-count doon sa mismong makina. Diba? Hindi ho tayo sigurado kasi hindi naman ho pinapaliwanag. Basta, tinitake lang ho natin yung kanilang mga salita na yun ang gagawin ng makina.
Pero sa katotohanan ho niyan, hindi naman ho talaga natin malalaman kung saan napunta yung mga boto natin. Tama, mali? Sige nga, sa paano yung bigyan nyo nga ako ng pruweba na talagang nabilang yung mga boto natin dyan sa I mean dyan sa automated election na yan. Di ba tayo sigurado kahit nga dun sa Smartmatic. Kung 10 beses natin ginamit yung makina na yan, 10 beses nagkaroon ng mga aligasyon ng pandaraya dyan sa mga makina na yan. Ngayon, ano ho ang kasiguraduhan natin na hindi mauulit yung mga kapalpakan na nangyari sa mga nakalipas na panahon ng ginamit natin yung automated election na yan. Kumbaga, boboto ka kasi kailangan mo lang bumoto. Pero kung nabilang ang boto mo, hindi ho tayo sigurado doon. Hindi naman sa hindi naman natin alam yung proseso, basta alam natin, ipapasok mo dyan, isi-shade mo, bibigyan ka ng resibo. Yung resibo na yun, yun yung binigay sa'yo. Talaga nga bang nabilang yung botong ilinagay mo sa balota mo? Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Ha? Yung nga hong kay Attorney Respicio, internet connection lang eh. Yung sa atin, extreme. Talagang di ho tayo sigurado kung totoo nga ba yung sa resibo at yung pagbilang sa makina. Kasi dun sa makina, hindi na ho natin malaman kung anong nangyayari dun sa source code na yun. Di ba? Baka pagka sinade mo itong si Congressman Rodante Marcoleta, mabibilang kay Pacquiao yan. O di naman ho kaya, pagka sinade nyo itong si Attorney Vic Rodriguez, mabibilang kay, Ping Lacson. Di natin alam. Ano yung natin, re-resibo? Naku, madali lang yan. Naku. Tayo wala na hong tiwala dyan sa automated election na yan. Wala na problema kahit balik tayo sa tarahan, no? Ang daming bansa, tarahan yung kanilang ginagamit na sistema. Hybrid! Option ko lamang is, i-print natin yung election return na walang connection sa internet para yung lumabas na election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Pag hawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine, pwede mo lang i-connect sa internet at ipasa nila yung final score na yon doon sa servers ng COMELEC. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers ng COMELEC. Yun lang, Chairman George Garcia, huwag natin i-connect sa internet yung automated counting machines bago at habang nag-print ng election returns. Sir, yung per se, yung paggamit ng automatic counting machine, hindi ko kayo tungkol doon. Hindi ako tutol doon, sir. As a matter of fact, bilang mga eksperto ng ID, lahat po tayo ay magsama-sama dito sa exercise na to, election. Lahat po tayo ay may obserbasyon na kahinaan sa ating sistema. Hindi natin mape-perfect ito, pero kamalian na mangyayari. Pero sa lahat ng naobserbahan natin, na kahinaan na pwede natin itama, pwede itama natin. Kasi wala namang mawawala sa atin eh. Pareho lang tayo, Chairman George Garcia, na ang hangarin ay palakasin at patatagin ang integridad ng eleksyon natin ngayong 2025. Walang mawawala sa atin. Magsama-sama po tayo. Ang tanging nakapagtataka lang, ayoko lang magkalat ng mga intriga, bakit ayaw ninyong gawin? So, attorney, ibig sabihin ba nito, hindi pa ganon ka... Grabe. Ano si attorney? Biglang sikat itong si attorney. Attorney, ha? Nakita ko yung YT channel mo, eh. Makikita nyo rin ho yan. Pero kahit ano pa naman yan, valid naman ho kasi yung punto niya na i-renase niya. Kaya ho natin siya pinipicture dito. Kaya natin pinapakinggan yung mga sinasabi niya. Valid naman ho talaga yan. Dapat hindi nakakonekta sa internet. Pag magta-transmit na ng mga election return, papunta dito sa mga presinto, papunta sa municipality o dun sa mga kung saang-saang server man yan, bago yon dapat di nga naman nakakonekta sa internet. Chairman George. Solid yung teknolohiya ng Miro Systems para maiwasan ng ganitong klaseng maaring pandaraya sa mismong araw ng election. Hindi lang Miro Systems actually. Kapag pinag-uusapan natin ang security ng mga computer systems, kailangan meron talagang control, hindi lang sa loob ng makina, pati sa surrounding ng makina. At ang number one responsibility ngayon ay nasa COMELEC. Ina-acknowledge natin na yung loob ng makina, yung source code, maaaring hindi natin yung masecure ng 100%. Pero meron kang magagawa sa labas ng makina para hindi ma-take advantage yung vulnerability na yun sa loob ng makina. Kaya nasa COMELEC ngayon, COMELEC, kahit hindi ka IT, kahit hindi ikaw yung nag-develop ng Miro Systems, ang gawin mo lang is huwag mo i-connect sa internet para hindi ma-take advantage yung vulnerability ng automated counting machines. Pwede mag-iba lang po. Saka kahit ipaliwanag ho sa mga ordinaryong Pilipino na yung talagang proseso kung paano nabibilang ang boto, siguro okay lang naman ho yun, no? Para talagang confident ka bilang botante na talagang yung ipinasok mo, yun ang binasa ng makina. Kasi hindi ho natin...
Basta sinasabi lang, shade mo yan, ipasok mo, resibo. Yun na yun. Wala na ho. Wala ka nang panghahawakan. Di kagaya ng pagka ikaw, sinulat mo yung pangalan, o isinade mo yan, tapos nagkatarahan dyan, yung mga watcher nakatingin doon sa binabasang pangalan kung kanino yan. Di ba? Hindi ka pwedeng, pagka yan, Marcoleta, hindi mo pwedeng itawag na Pacquiao yan. Pagka yan, Rodriguez, hindi mo pwedeng itawag na Villar yan. Di ba? Ganun kasi yun tayo, mas gusto natin. Matagal nga lang, pero sigurado. Yung hindi ka pwede basta-basta mandaya dyan, no? Kasi yung bilangan, barangay level Kumbaga, yung mga magkakakilala dyan di ba? Matagal nga lang. Yun nga lang, matagal. At siguro mas magastos yun, pati sa mga kandidato, dahil marami kang babayaran, di kagaya dito sa automated. Isang watcher lang, di ba? O doon medyo magastos yun, pero mas sigurado. Tsaka yung tiwala ng ating mga kababayan nandyan. Ito na ho. Punta na ho tayo dito kay Attorney Vic dito sa interview niya sa diyan sa SMNI, pakinggan ho natin 'tong mga kababayan. Ito. Magandang gabi sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa inyong programa. Maraming salamat sa inyong muling pag-imbita sa akin. Sir, kamusta po ang mga ganap sa loob ng Korte Suprema? Take us back inside. At anong atmosphere, sir? Kaharap po ang mga justices ng Supreme Court. Okay naman, nandoon yung si Chief Justice at nandoon din si Senior Associate Justice Marvic Leonen at nandoon din si Justice Ko. At yun nga, ang napag-usapan ay binigyan tayo ng 3 sunod-sunod na araw na kung saan gagawin ang oral argument dyan sa Baguio City on April 1, 2, and 3. Initially, MJ at Admar, ay isang araw lamang, April 1. Subalit kanina ay mukhang na-foresee ng ating mga kagalang-galang na hukom, hindi sasapat yung isang araw dahil na rin sa amin siguro magiging argumento, sa magiging argumento ng respondents at sa magiging mga katanungan ng mga kagalang-galang na hukom. At ganoon din, ipinag-utos ang presensya at kinakailangan na magpakita yung congresswoman ng Marikina, yung chairman ngayon ng Committee on Appropriation na si Congresswoman Stella Kimbo. At ganoon din, pinag-utos na dapat naroon din ang mga kawani ng Senado at ng mababang kapulungan na miyembro ng Technical Working Group. At ito'y mahalaga sapagkat matatandaan ninyo, nung una'y tinanggi nila ng may blanco sa Bicameral Conference Committee report. Subalit nung hindi na nila maitanggi, inamin nila na may blanco at ang itinuturo ay ministerial duty na lamang daw ang natitira. Kaya hinayaan na lamang sa mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at mababang kapulungan ang pag-fill up ng 28 na blanks na nagkakalaga ng higit kumulang ay 241 billion pesos. Sir, basing on the body language ng mga kagalang-galang na hukom, do you see na itong mga development ngayon, isa rin po sila sa mga nagkaka-interest na ito po'y malinawan, itong issue na to? I think to be fair to everyone, even most especially to the honorable justices, I think lahat ng Pilipino na nakakaltasan tuwing kinsenas at katapusan sa kanilang sahod bago pa nila ito nahahawakan dahil nga mandatory members at may mandatory contribution sa PhilHealth ay interesado sapagkat sinasabi na yung mandatory deduction na yan sa ating mga sahod ay inilalaga para pondohan yung PhilHealth tapos binigyan ng zero funding for 2025. Siyempre, MJ, kahit kayo ni Admar, magtatanong, nasaan yung binabawas yung sa amin tuwing kinsenas at katapusan? Nakala ko ba mapupunta sa PhilHealth? Bakit zero funding ang PhilHealth ngayong 2025? Opo, Pasensya na kayo sa aking boses ako'y medyo paus na at medyo hindi maganda ang aking karamdaman. Attorney Vic, noong nakarang araw, nagkaroon din ng mahabang oral arguments kaugnay naman sa issue sa PhilHealth. Itong mga issue na to, Attorney, ay magkakaugnay. At number one concerning dito, lalo na yung mga maraming na indirect contributors ng PhilHealth. At may kaugnayan pa rin sa issue niyo pong sinusulong, ito pong report, sir.
Tama yun. Ito yung interes ng ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa. Bukod doon sa zero funding or defunded ng PhilHealth for 2025, yun nga yung ating isa pang malaking question. Paano nakapagpasa ng taunang budget kung maraming blanco sa Bicameral Conference Committee report? Di na nila matatanggihan dahil inamin na nila na lumabas din yan, I think, sa inyong programa, sa inyong news outfit, lumabas din yan sa iba pang news outfit na inamin nilang may blanco. At ang pinakadepensa nga nila, ministerial duty raw. Ministerial duty, yung 241 billion pesos na blanco. Kaya daw pinagkatiwala na lang nila sa mga miyembro ng technical working group na empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Ito na rin ang naging kadahilanan, I think, kung bakit require o pinag-utos ng Korte Suprema na dapat ay naroroon ang lahat ng miyembro ng technical working group na empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan at bahagi ng Finance Committee on the part of the Senate at ng Committee on Appropriations on the part of the House. Sir, nung nakaraan ay, di ba, hinahanap yung original na GAB at enrolled bill ng Supreme Court. Ito ba yung naipresenta na, sir? Nagdala sila ng kopya kanina. Subalit dapat yan ay ibinigay nila nung sila nag-file ng kanilang comment. So the lawyers of us petitioners manifested before the Honorable Supreme Court that we have yet to receive a copy of the enrolled bill, the original copy of the enrolled bill, and the General Appropriations Bill. So kanina lang namin nakuha at dalawang kahon yung enrolled bill, dalawang kahon din yung General Appropriations Bill. So bukas ay aming examine at we'll go through the documents at ikukumpara doon sa nakafile sa nahawak naming kopya. Kung ito ba'y pareho at iahambing din natin ito sa Bicameral Conference Committee report na blanco. Sapagkat MJ, kung yung sinumiti nilang enrolled bill ay mayroong halaga, yung mga blanco, lalong titinin yung katanungan. Sino ang naglagay ng halaga sa mga blanco? At pag na-identify na yan, meron ba silang authority? At kung sasabihin nila meron silang authority, sino ang nagbigay sa kanila ng authority o kapangyarihan na punan yung mga blanco? Sapagkat sa aming pag-aaral at pagsusuri, tapos na yung budget process cycle kapag ikay nag-file na ng final approved, ratified, and signed Bicameral Conference Committee report dyan sa tinatawag na House of Representatives Bills and Index Service. Pag na-file mo na dyan, wala nang galawan, wala nang burahan, wala nang amendments. Ang natatanging gagawin na lamang ay printing ng enrolled bill. Kaya dyan namin iambing, yan ang halaga o value sa amin. Kaya hiningi namin yung kopya ng enrolled bill at saka nitong General Appropriations Bill. Opo, sir, may mga lumalabas kasing report na humingi sila ng extension to produce yung original GAB at enrolled bill. Totoo ba ito, sir, sa inyong pagkakalam? Humingi sila ng extension. They filed the extension Friday afternoon, late afternoon of Friday, just before the following Monday's deadline. So humingi sila ng extension of time na mag-file ng comment. And pinagbigyan naman sila ng Korte Suprema. So late sila nakapag-file. So yung submission, binigyan uli sila ng 5 days ng korte for both parties, for us and the respondents. Subalit humingi sila ng another extension of 5 days. So 10 days ang ibinigay for both parties, sa petitioner sa amin at sa respondents para magsumiti ng mga additional documentation or until March 15. Opo, sir, bago lang sa point na bar, may mga nagtatanong kasi, lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Nanonood sila ng live. Na-mention daw po ba yung pangalang Speaker Martin Romualdez kanina? Dahil tinanong kung yung mga miyembro na yung Senate President ay kinakailangan din magpunta sa oral argument at yung Speaker of the House. Sinabi naman ng Korte Suprema, kung sila ay libre at may panahon, welcome naman sila. Kung hindi, they will be excused. So very fair naman yung Korte Suprema, and I think hahayaan na
ng Korte Suprema yung Office of Solicitor General bilang abogado nila ng gobyerno na mag-argue on their behalf. Pero it's very specific din yung kautusan. Dapat magpunta doon si Marikina Congresswoman Stella Kimbo at yung kanyang mga itinuturong miyembro ng Technical Working Group ng Senado at ng mababang kapulungan dahil yun ang kanyang itinuro na ipinagkatiwala na raw nila ang paglagay ng halaga dyan sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Attorney Vic, magandang gabi, si Admar po. Sir, dito lang ako sa issue po dito sa PhilHealth, kaugnay nga po sa pagbabudget po dyan. Kahapon po sa oral argument, lumalabas at tinatanong ng mga associate justices kung yun bang hindi pagsama doon sa mga malinaw na, so doon sa appropriation section 37 ata po yun ng Universal Healthcare Law, kung hindi po yun ikonsidera, kumbaga sa pagbabudget ng pondo ng PhilHealth, bakit daw may magkakaroon pa ng political negotiation considering nandun na sa batas. Sa inyo pong pagkakalam, sa mga ganito po na fix na nasa batas, ilang porsyento ba yun mula sa PCSO, ilang porsyento mula sa PAGCOR, kailangan pa ba yan magkaroon ng political negotiation sa side po ng Kongreso na nakasaad na po malinaw dun sa batas ang dapat na share para po dito sa PhilHealth? Bilang abogado, we're talking here of the 2024 na ginawa ng Executive Department, kinuha yung 60 billion. Initially 89.9 billion yan. Sa aking pag-aaral, automatic kasi yung quarterly remittance, may share ang PhilHealth at ayon sa Universal Healthcare Law, may automatic share or appropriation ang PhilHealth galing sa PCSO at PAGCOR. Quarterly yan. Pati yan hindi nila binigay. And I think, I am not talking about the case that we have filed before the Supreme Court, but rather following and replying to your question, Admarano, hindi pwede kasing amindahan ng isang appropriation bill kagaya ng 2024 General Appropriations Law. Sa aking legal mind, hindi dapat walang puwang na mapapayagang amindahan ng isang appropriations law yung existing Republic Act. Dahil ang isang batas dapat embracing only one title at isa lang ang din ang pinapantakay o tinutukoy niyan. Kung appropriations bill lamang. Hindi niya pwedeng amendahan all other existing Republic Act. Ang nangyari sa tingin ko, noong 2024 budget na nakaraang taon, inaamendahan noong General Appropriations Law, pati yung iba't ibang charter ng GOCCs. Kaya nila nalimas yung tinatawag na unused or unutilized funds ng mga GOCCs. Kinuha nila eh. Kaya nga di ba nakuha nila yung PhilHealth dahil hindi raw ginagamit at ang kanilang prinsipyo is either you use it or you lose it. Pero nakalimutan nila, katangi-tangi kasi yung PhilHealth. 80% ng pondong nakokolekta mula sa yung sin tax revenue galing yan sa tabako, yung mga gumagamit, yung mga sweetened beverages, yung mga alcoholic beverages, 80% yan ng pondong yan dapat pupondohan yung ating Universal Healthcare Law kasama na yung PhilHealth. Kaya laging may pondo ang PhilHealth. So yun yung istorya ng 2024 pagkuha ng 60 billion ng PhilHealth. And it seems na marami na rin ang justices na naririnig naman natin sa oral arguments na nakakapuna, mali yung ginawa ng Executive Department. Opo. Sir, malinaw din po yung budget doon sa Universal Healthcare na dapat lang ay intended lang talaga para sa kalusugan. So kumbaga, kung ito'y maililipat sa ibang mga proyekto, lalo na ito kasi intended lang talaga sa kalusugan, ilalagay mo sa infra o iba pang mga proyekto, hindi na ito sumasang-ayon dun sa mismong pinakabatas niya. A malversation of public funds yan. Sapagkat specific yung batas gagamitin mo lang yan for healthcare or anything health-related.
and wellness of the Filipino people. Katangi-tangi kasi yung mandato ng batas na yan. Ang pera ng PhilHealth, dapat ngayon ubusin nila pero sa health lang, sa kalusugan at kaligtasan ng Pilipino, katangi-tangi yung mandato ng PhilHealth. Paano ubusin ang pera niyan? Palawigin mo yung scope of services. Ako nga, lagi kong sinasabi, to include even yung assistive devices, kagaya ng saklay, ng tungkod, ng wheelchair, whether motorized or manual, pati yung aparato na ginagamit sa hagdan para makaakyat baba yung mga person with disability o di kaya yung mga may karamdaman. Dapat yan i-include na lang at pinalawig pa yung serbisyo ng PhilHealth. Pero maling-mali na gamitin mo yan pang-maintain ng mga highways, pondo na tinatawag na Panay Negros Guimaras Highway. And it was discovered, it was unearthed through the Honorable Lady Justice Ami Lazaro Javier na fully funded pala yung Panay Negros Guimaras Bridge, 174.5 billion na inutang sa Export-Import Bank na Exim Bank ng Korea. Bakit kinakailangan mo i-augment yan ng pera mula PhilHealth? Fully funded. Tapos meron pang augmentation funding from 22, if I'm not mistaken, 22, 23, and 24 General Appropriations Law. Opo, and dito po sa pag-budget sa pondo ng PhilHealth, bigyan lang natin ng diin kasi hindi lang ito galing sa, kasi may part dito na galing sa appropriation or galing sa pondo mula sa government, paglalaanan po nila, which is yan yung mga tax ng mga tao, no, ng publiko. Maliban pa dyan, nagbabayad pa si publiko, ang taong bayan, mula doon sa kanyang sinasahod, so doble yung nakukuha sa kanya. Nagbabayad siya ng tax, meron din siyang binabayaran na kanyang contributions. Tapos, ganito lang yung kanilang maririnig na ang akala nila, meron pang viral ngayon, sinare din ito sa Facebook page ni Senador Bongo, na dismayado sila dahil may patakaran doon na hindi covered sa PhilHealth yung kanilang bayarin. No, talagang since sinabi pa niya since 2004 nagbabayad sila tapos ganito lang ang kumbaga grabe ang epekto nito sa taong bayan pag laging naririnig natin itong mga ganitong klase ng kontrobersya, Atty. Vic. Talagang nakakasama ng loob lalo na sa ordinaryong manggagawa. Dahil titingnan mo, Admar, sabi ko nga hindi pa nahihipo ng mga manggagawa yung kanilang pinaghirapan ng kinsenas at katapusan na ibawas na yung sinasabing mandatory contribution sa PhilHealth. Ngayon kinuha mo, hindi ba estafa yun? Tama si Pangulong Duterte. Pag kinuha mo yung pera ng pribado at sinabi mo na ito'y kinukuha ko dahil ito yung iyong mandatory contribution sa PhilHealth, tapos kukunin ng gobyerno, gagamitin mo para sa pang-maintain ng kalsada o pang-fund ng fully funded na Panay Negros Guimaras sa bridge, estafa tawag dyan doon sa pribado. It's so difficult to determine with particularity kung yung 60 billion bang nakuha nila, yun lang ang subsidy ng gobyerno dahil nag-commingle na yung private and public funds. How now do they ascertain na yung 60 billion na yan ay pera ng gobyerno? Paano mo masasabing walang pera ng pribado dyan? In the same vein, bakit mo ngayon siniro ang PhilHealth for 2025? Nasaan yung galing sa mandatory contribution ng nagtatrabaho sa pribado? Pera ng pribado yan, walang pakialam ng gobyerno dyan. Yan ay contribution ng mga nasa private sector. It should go straight to the PhilHealth. Kaya imposibleng zero funding ang dapat nakuha ng PhilHealth for 2025. At yung sinasabi nilang maraming pondo at hindi nagagamit, then the problem is in the management. Kung hindi ginagamit, unutilize yung maraming pondo, get rid of the entire board, get rid of the entire management. Ito yung matagal ko nang sinasabi. Bakit mo pahirapan yung Pilipino? Ang sablay yung mga appointees mo. Dapat ang palitan mo yung board. Remember, there was even a story. I'm just not sure now if the Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o yung PAPI or FAPI, meron itong collectible na 4.5 billion pesos
kagaya nun, may collectible ka ng 4.5 billion pesos. If indeed it's true that you have so much money like 600 million pesos unutilized, bakit hindi nila binabayaran yung kahit pera paunti-unti, yung pera ng 600 million or 600 billion, bakit hindi nila ibayaran yung matagal ng standing obligation? Yan yung mga katanungan na, well, closely intertwined talaga. Yung petition na i-file regarding the 2024 PhilHealth issue at yung aming ikinaso ngayon na tungkol naman sa 2025 General Appropriations Law. Opo, attorney, habang nakikinig ako doon sa mismong oral argument po, kapansin-pansin parang pasan ang daigdig, pasan niya ang daigdig ng mga nagsasagot mula sa PhilHealth. Pero mapapansin mo na parang dinidepensa niya pati na rin yung sa Congress, when in fact sila naman yung nasa Congress yung may last say. Kumbaga meron silang proposal, tapos nababanggit niya yung political negotiation. So maaring mabawasan pa rin, pero parang sila yung nasa hot seat ngayon at itong mga nasa Congress ay hindi nga, di ba, kasi ang sumasagot sa kanila Soljan, yung abogado ng gobyerno, na ngayon ang gusto rin ng ating mga kababayan na hindi lamang itong magkaroon ng desisyon ng korte rito, halimbawa, paboran yung mga petitioner, kundi dapat meron din talagang mapanagot. Merong follow-up na pagkakaso din kung may mga nalabag. Kasi hindi basta-basta itong mga nagawa kung totoo man, lalo na sa pera ng taong bayan na bilyon-bilyong piso ito. Kung tutusin, mas malaki pa nga ito kumpara doon sa lagi nilang inakusa sa pangalawang Pangulo na 128 million ba yun? Kumpara dito na bilyon-bilyon pong pinag-uusapan, attorney. Tama yun. Antayin lang natin na magdesisyon ng Korte Suprema sa parehong kaso yung ikinaso nung sa 2024 pagkuha ng 60 billion pesos pera ng PhilHealth at itong 2025 issue natin sa constitutionality ng General Appropriations Law. At pag yan ay hopefully sana kami umaasa na madeklara parehong unconstitutional yung ginawa para maisungod na yung kasong kriminal ng mga nagpanukala na kunin yung pera ng PhilHealth for 2024 at ito rin 2025 sapagkat tama yun, kaya interesado ang mamamayang Pilipino. Alam mo, lagi kong sinasabi, yung isang ama, hindi na niya matiis na gutom yung kanyang mag-anak na pilitang magnakaw ng isang latang sardinas, diretso siya sa kalaboso. Ang tawag agad sa kanya ay suspect o dili kaya ay kriminal. Pero pag bilyong-bilyong piso kinukuha mo, ang tawag sa iyo, honorable. Pag sasagutin mo pa sila, kinakailangan your honor. So dapat ito'y matapos na, matuldo ka na, and we can only hope for the best dito sa mga nakabinbing kaso.